Ang pelikula ay nagaganap sa isang universo kung saan ang mga puppet ay namumuhay kasama ang mga tao. Gayunpaman, itinuturing silang pangalawang klase ng mamamayan at halos wala silang tunay na mga karapatan sa mundo ng tao. Pagkatapos, ipinakilala tayo sa ating pangunahing tauhan na si Phil, na isa ring puppet. Siya ang kauna-unahan at nag-iisang puppet na sumali sa puwersa ng pulisya, ngunit tinanggal siya matapos gumawa ng malaking pagkakamali sa trabaho. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang pribadong detective at kumuha ng sekretaryang tao na si Bubbles. Isang araw, dinalaw si Phil ng isang kliyente na si Sandra White, isang napakagandang puppet. Ibinunyag ng babae na siya ay isang nymphomaniac ngunit ayaw niyang malaman ito ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Gayunpaman, may nakatuklas sa kanyang lihim at binablackmail siya ng halagang $350,000 kapalit ng kanilang pananahimik. Wala si Sandra ng ganitong kalaking pera kaya gusto niyang si Phil ang humawak ng sitwasyon para sa kanya. Pagkatapos, ibinigay niya ang sulat mula sa nangba-blackmail pati na rin ang advance payment. Sinubukan ni Sandra na akitin siya, ngunit binaliwala siya ni Phil at nanatiling propesyonal. Pag-alis ni Sandra, tiningnan niya ang anonymous na sulat at napansin ang putol na letrang K na tila pamilyar sa kanya. Naalala niyang nakita ang parehong letre sa isang pornographic na tindahan ng magasin na pag-aari ng kaibigan niyang si Vinny. Di nagtagal, pumunta si Phil sa tindahan kung saan nakita niyang gumagawa si Vinny ng mga adult films na tampok ang isang pugita at isang baka. Nandidiri si Phil sa lahat ng ito at hiningi kay Vinny ang ilang mga magasin upang may kumpara niya ang mga font sa anonymous na sulat. Matapos suriin, natuklasan niyang ang font ay tumutugma sa isa sa mga magasin, at tiyak siya na ang nangba-blackmail ay isa sa mga kliyente ni Vinny. Humiling si Phil na makita ang listahan ng mga kliyente, kaya titinulo siya ni Vinny sa likod ng tindahan kung saan naroon ang kanyang opisina. Sa kanyang pagdaan, nakasalubong niya ang matandang kaibigang si Bumbly Pants, isang puppet na kuneho. Dati siyang bida sa sikat na 90s sitcom na The Happy Time Gang, ngunit ngayon ay tumatambay na lang sa mga adult stores. Kaya't si Bumbly ay kitang-kitang nahihiya nang makita ang dating kaibigan sa ganoong lugar. Sinisikap niyang itago ang kanyang pagkahumaling sa porn at tinanggi pa na siya si Bumbly Pants. Kinalaunan, habang tinitingnan ni Phil ang mga talaan, isang misteryosong taong nakasuot ng itim na suit ang biglang pumasok sa tindahan na may dalang baril. Tinangka niyang patayin si Bumbly Pants, ngunit mabilis na tumugon si Vinny at inilabas ang sarili niyang baril. Sa kasamaang palad, binaril ng salarin si Vinny hanggang sa mamatay at pinasabog ang ulo ng parehong pugita at baka. Brutal niyang pinatay si Bumbly bago tuluyang tumakas mula sa tindahan. Sa panahong ito, nanatili si Phil sa opisina at hindi alam ang kaguluhan dahil sa malakas na musika na nilulunod ang mga putok ng baril. Ilang sandali pagkatapos, lumabas si Phil at nagulat nang makita ang tindahan na nasa ganap na kaguluhan. At lahat ay patay na. Dumating agad ang mga pulis at nakilala ni Phil si Connie Edwards, isang kilalang detective na dating niyang partner sa puwersa ng pulisya. Mayroon silang matinding alitan noon at hindi pa rin nila matiis ang isa't isa. Nais ni Connie na hulihin si Phil dahil siya lamang ang nakaligtas sa pamamaril, na tila napakakahina-hinala. Gayunpaman, ang dating boss ni Phil na si Lieutenant Banang ay hindi naniniwalang kaya niyang gawin yun at pinalaya siya. Pagkatapos nito, nakipagkita si Phil sa kanyang kapatid na si Larry, isang aktor na minsang nakasama ni Bumbly Pants sa The Happy Time Gang. Nagkumustahan ang magkapatid tungkol sa kanilang buhay, at ibinalita ni Phil ang malagim na pagkamatay ni Bumbly Pants. Gayunpaman, tila hindi ito iniinda ni Larry at sinabi pang pangarap ni Bumbly Pants na mamatay sa isang porn store. Kinagabihan, nakita si Phil na nagiinom mag-isa. Iniisip ang kanyang mga gininto ang araw noong siya ang pinakamahusay na pulis sa lungsod. Biglang dumating si Bubbles at inaya siyang magpalipas ng gabi na magkasama. Ngunit tumanggi siya. Lumalabas na may nararamdaman ng babae para kay Phil, ngunit hindi nito napapansin ang damdamin niya. Samantala, si Larry ay nag-e-enjoy sa hot tub kasama ang kanyang kasintahang tao. Ipinakita niya sa kasintahan ang mga lumang recording mula sa rap party ng The Happy Time Gang, kung saan tampok din sina Connie at Phil. Itinuro rin ni Larry ang isang aktres na si Jenny, na minsang naging kasintahan ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, pumunta ang kasintahan ni Larry upang kumuha ng inumin, at iniwan siya mag-isa sa hot tub. Sa oras na ito, may nagpakawala ng 3 mabagsik na aso sa bahay, na agad na inatake si Larry hanggang sa mapunit siya. Nang bumalik ang kasintahan, natakot siya sa nakita at pilit na pinalaya sa mga aso ngunit hindi nagtagumpay. Sa sumunod na eksena, dumating si Phil sa crime scene at lubos na nalungkot sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Napansin niya si Connie muli, na agad namang nagbitaw ng mga hindi sensitibong komento tungkol sa pagkamatay ni Larry. Nagkaroon sila ng alitan na nauwi sa pagtambo nila sa hot tub, at natapos si Connie sa pagkagat sa maselang bahagi ni Phil. Pagkatapos ng kanilang away, pareho silang pinagalitan ni Lieutenant Banham, na naiinis na sa kanilang palaging pagtatalo.
Sinabi niya na gusto niyang kunin si Phil bilang konsultan para tumulong sa investigasyon sa serye ng mga pagpatay. Ngunit kailangang magsanib puwersa sila ni Connie. Pareho silang hindi masaya sa utos. Ngunit wala silang magawa kundi sumunod. Matapos nito, hindi bukal sa loob na sinimulan ng dalawa ang kanilang investigasyon. At pinaghihinalaan ni Phil na may intensyon ang taong pumapatay sa mga dating miyembro ng The Happy Time Gang. Naniniwala siyang ang pumatay ay sinadyang pinuntirya si Bumbly Pants sa porn store at ang iba ay nadamay lamang. Habang iniimbestigahan, nakilala nila si Ron Owen, ang producer ng palabas. Tinanong nila siya tungkol sa mga namatay na aktor at kung may nalalaman siya. Ngunit tila may pagkiling si Ron Owen laban sa mga puppet at tumanggi siyang makipagtulungan. Sa sobrang galit, binugbog siya ni Phil gamit ang isang metal ball at ninakaw ang ilang mahalagang dokumento tungkol sa palabas. Nang suriin ni Phil at Connie ang mga dokumento, natuklasan nila na ang 7 pangunahing aktor ay nakatakdang tumanggap ng $10 milyong sa royalties. Kung sakaling mamatay ang isang aktor, mapupunta ito sa asawa. Kung walang asawa, ang bahagi ng yumaong aktor ay paghahati-hatian ng mga natitirang aktor. Dito nila naisip na ang killer ay maaaring isa sa mga aktor na nais makakuha ng mas malaking bahagi ng royalty. Sa impormasyong ito, pinuntahan nila ang isa pang aktor na si Lyle, na ngayon ay isang drug lord. Dumating sila sa isang underground na lugar. Ngunit nagalit ang mga puppet sa presensya ni Connie dahil hindi pinapayagan ang mga tao sa lugar na yon. Sinabi ni Phil ang isang sikreto tungkol kay Connie, matapos siyang masugatan sa trabaho. Nagkaroon siya ng liver transplant mula sa isang puppet. Para patunayan ito, inalok siya ni Lyle ng isang puppet drug na maaaring magdulot ng diabetic coma kung gagamitin. Ininom ito ni Connie nang walang pag-aalinlangan, at nakakagulat na nagkaroon ito ng parehong epekto sa kanya gaya ng sa puppet. Matapos nito, lumabas sina Phil at Lyle para sa isang pribadong pag-uusap, habang naiwan si Connie sa loob upang maglaro ng poker kasama ang mga puppet. Gayunpaman, nagsimula silang magbitaw ng mga sexistang komento sa kanya at masamang tinatrato ang isang babaeng empleyado, na labis na ikinagalit ni Connie. Sa labas, pinag-uusapan ni Lyle at Phil ang mga pagkamatay ng mga aktor nang biglang may kotse na papalapit. Kinuha ni Lyle ang kanyang baril at lumapit sa sasakyan, ngunit bigla siyang binaril at napatay. Gumanti ang kanyang mga tauhan at pinaputukan ang sasakyan, ngunit sila rin ay napatay. Sinubukan ni Phil habulin ang sasakyan, ngunit nakatakas ito sa kalaunan. Samantala, sa loob, binugbog ni Connie ang mga seksistang lalaki at pinilit silang humingi ng tawad sa pang-aabuso sa kababaihan. Kinabukasan, dumating si Phil sa kanyang opisina at nakita niyang naghihintay si Sandra. Inihayag ni Sandra na nakatanggap siya ng panibagong banta at nais niyang tulungan ni Phil na lutasin ang problema. Dahil sa mga kamakailang pagpatay, tuluyan ang nakalimutan ni Phil ang kanyang kaso. Kaya't nagpasya si Sandra na pasiglahin ang kanyang interes at sinimulan siyang akitin. Nag-aalinlangan si Phil sa simula, ngunit nang magpatuloy si Sandra, sa huli bumigay siya sa kanyang mga pagnanasa. Habang maingay silang nagmamahalan sa opisina, dumating sa labas si Lieutenant Banang kasama si Agent Campbell mula sa FBI. Pag-alis ni Sandra, kinwestiyon ng mga opisyal si Phil tungkol sa kanyang pagiging palpak sa paglutas ng mga kaso ng pagpatay. Nag-aalala rin sila dahil tuwing may nangyayaring pagpatay, palagi siyang naroroon sa eksena. Ipinagtanggol ni Phil ang sarili at sinabing wala siyang kinalaman sa mga pagpatay, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis. Natatakot na siya ay aarestuhin. Gumawa siya ng dahilan at tumalon sa bintana ng kanyang opisina para makatakas. Sumunod, nagpunta si Phil sa kanyang ex-girlfriend na si Jenny, na siya lamang natitirang tao na miyembro ng palabas. Ngunit hindi maganda ang kalagayan ni Jenny ngayon at nagtatrabaho siya sa isang strip club. Tila hindi masyadong apektado si Jenny sa pagkamatay ng kanyang mga katrabaho, kaya't hinimok siya ni Phil na seryosohin ito. Ngunit inamin ni Jenny na kailangan niyang maghanap buhay at hindi maaaring manatiling nakakulong magpakailanman. Nagsimula silang magbalik tanaw tungkol sa kanilang relasyon, at inamin ni Jenny na minahal niya si Phil noon. Pagkatapos ng kanilang maikling emosyonal na pag-uusap, lumabas sila at nagpaalaman. Gayunpaman, nang makapasok si Jenny sa kanyang kotse, bigla itong sumabog, na ikinagulat ni Phil. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis sa lugar, at napagtanto ni Phil na hindi na siya makakatakas. Tumakbo siya papunta sa bahay ni Connie upang magtago mula sa mga pulis. Nakita niyang mahimbing ang tulog ni Connie at tiningnan ang ilang mga lumang larawan nilang magkasama. Bumalik ang eksena 12 taon na ang nakararaan, kung saan may isang magnanakaw na may hawak na baril kay Connie. Sinubukan ni Phil na barilin ng kriminal ngunit nagmintis siya, at ang bala ay tumama sa isang random na puppet na dumadaan kasama ang kanyang anak na babae. Nabaril din si Connie ng magnanakaw, ngunit sa huli, napatay niya ito. Matapos ang insidente, dinala agad ni Phil si Connie sa puppet hospital, kung saan siya sumailalim sa liver surgery. Gayunpaman, binatikos si Phil ng lahat dahil sa kanyang pagkakamali at sa huli tinanggal siya sa trabaho. Sa kasalukuyan, natuklasan ni Connie at Phil na isa na namang miyembro ng Happy Time Gang ang natagpuang patay kaninang umaga. Ayon sa ulat,
Tumalon at nalunod siya sa dagat matapos malasing sa droga. Napagtanto ng dalawa na 5 miyembro na ang patay, at natitira na lamang ang 2 aktor na sina Ezra at Kara. Lumalabas na ang dalawa ay magpinsan, ngunit ngayon ay kasal at may mga anak. Nagpa siya ang dalawa na bisitahin sila. Umaasang mahuhuli na nila ang mamamatay tao. Sa susunod na eksena, dumating sila sa bahay ng magpinsan, na nasa gitna ng disyerto. Nakita nila ang mga bata sa isang silid, na may mga deformidad at sumisigaw ng malakas sa harap ng salamin. Pumunta sila sa isa pang silid at laking gulat nilang nakita sina Ezra at Kara na patay sa kanilang mga kama. Walang bakas ng mamamatay tao saan man, kaya't labis ang kanilang pagkadismaya. Gayunpaman, habang paalis na sila ng bahay, dumating si Agent Campbell kasama ang kanyang team at inaresto si Phil para sa mga pagpatay. Pagkatapos ay nagkatang eksena sa istasyon ng pulisya, kung saan nakikita natin si Sandra na nagtetestigo laban kay Phil sa harap ni Campbell. Lumalabas na siya ay kasal kay Jenny, at isiniwalat niya na matagal na silang may relasyon ni Phil. Ikinwento ni Sandra na nais lamang ni Phil na patayin si Jenny upang mapasa kanya ng buo si Sandra. Ngunit pinatay rin niya ang lahat ng ibang aktor upang magmukhang bahagi ito ng mas malaking plano. Napatulala si Phil at itinanggi ang mga paratang. Ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Campbell dahil nakita nilang magkasama ang dalawa ilang araw lang ang nakakalipas. Dahil dito, nawala ng kontrol si Connie at nag-away sila ni Campbell, na nagresulta sa kanyang suspensyon mula sa trabaho. Kinagabihan, pag-uwi ni Connie, naabutan niyang naghihintay si Bubbles. Nagkaroon sila ng emosyonal na pag-uusap kung saan ipinahayag nila ang kanilang kalungkutan sa ginagawang pag-frame kay Phil para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Determinado silang iligtas siya. Kaya nagpa siya silang magsanib puwersa at pumunta sa apartment ni Sandra upang maghanap ng ebidensya laban sa kanya. Pinasok nila ang bahay at natuklasan ang isang lihim na silid na puno ng ebidensya ng pagpatay ni Sandra sa mga aktor. Sa nakakagulat na twist, napagtanto ni Connie na si Sandra ang batang babae na ang ama ay aksidenteng napatay ni Phil 12 taon na ang nakararaan. Nagpa siya silang umalis dala ang ebidensya, ngunit may nakaset up na patibong si Sandra, na naging sanhi ng pagsunog sa buong lugar. Nasira ang lahat ng ebidensya, ngunit ligtas na nakatakas ang 2 babae. Kinabukasan, binisita ni Connie si Phil sa kulungan at sinabi sa kanya ang lahat ng kanyang natuklasan. Alam niyang hindi niya mailalabas si Phil sa legal na paraan, kaya binaril niya ito sa braso. Pagkatapos nito, nagsisigaw si Connie. Sinasabing aksidente niyang binaril si Phil, at agad siyang dinala sa ambulansya. Sa daan, sinapak ni Connie ang driver at ang taong nag-aasikaso sa sugat ni Phil. Pagkatapos, ninakaw nila ang ambulansya at nagtungo sa paliparan dahil plano ni Sandra na lisanin ang bansa. Pagdating nila sa lugar, ikinadina ni Phil si Connie sa manibela upang hindi na ito mapahamak muli. Nagpunta siya upang harapin si Sandra mag-isa at sa huli ay natagpuan siya. Humingi siya ng tawad para sa nangyari sa ama ni Sandra at ipinaliwanag kung paano siya araw-araw na pinahihirapan ng pagsisisi. Nang tanungin ni Phil kung bakit pinatay ni Sandra ang mga aktor, inihayag ni Sandra na gusto lang niyang makita siyang nagdurusa. Sa sandaling ito, lumitaw si Jenny, nabuhay pala, at inihayag na nakipagsabuatan siya kay Sandra mula pa sa simula. Ngayong patay na ang lahat ng aktor, yumaman sila mula sa kita ng palabas. Susunod, inutusan ni Sandra si Jenny na barilin si Phil, ngunit nag-alinlangan ng babae dahil mayroon pa rin siyang damdamin para sa dati niyang kasintahan. Iminungkahi ni Jenny na umalis na lang sila, ngunit galit na galit si Sandra at sinaktan ng sarili niyang asawa. Pagkatapos, inutusan ni Sandra ang kanyang mga bodyguard na ihulog si Phil sa mga turbine ng eroplano. Mukhang katapusan na ito para kay Phil, ngunit sa huling sandali, dumating si Connie. Mabilis niyang pinatulog ang lahat ng bodyguard at pinalaya si Phil. Ngunit makalipas ang ilang sandali, hinawakan siya ni Sandra at tinutukan ng baril sa parehong posisyon tulad ng 12 taon na ang nakaraan. Sinabi ni Connie kay Phil na barilin siya, ngunit sinabi ni Sandra na hindi niya ito gagawin dahil wala siyang kakayahan at palpak siya. Naalala ni Phil ang kanyang nakaraang pagkakamali at naging nerbyoso, ngunit sa wakas, napiga niya ang getilyo ng may determinasyon. Sa kabutihang palad, hindi siya nagminti sa pagkakataong ito at tinamaan si Sandra sa ulo. Sa huling eksena, dumating ang ilang opisyal sa lugar, at pinuri ni Banang sina Connie at Phil sa matagumpay na paglutas ng kaso. Inalis ang suspensyon kay Connie at ibinalik ang dating trabaho ni Phil, na labis niyang ikinatuwa. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Bubbles upang kumustahin ang kanyang boss, at sa wakas, napagtanto ni Phil na may nararamdaman si Bubbles para sa kanya. Nagtapos ang pelikula sa tanong ni Phil kung gusto ba ni Bubbles na lumabas sila, na masaya naman itong sinang-ayunan.